So magandang araw mga ka-hunters, welcome to our YouTube channel. So our topic for today is totoo nga po ba yung Golden Lily? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sino-sino nga ba yung pasimuno? At paano nga ba talaga nagbaon ang mga Imperial Army at yung mga lower official ng mga Hapon nung panahon ng World War II? So stay tuned po and malalaman nyo paano nga ba talaga. So yan mga ka-hunters, so, mas maganda pa rin po na mag-visit kayo dito sa aming store para po mas makapabili kayo ng inyong mga treasure hunting, pang-treasure hunting o mga pang-hobbies na equipment. Yan, mas makakapamili kayo once na pumunta po kayo dito sa aming store. Kung pupunta naman po kayo, tawagan nyo lang po itong mga number na ito. Yan, ilalagay ko sa screen. At ipapa-schedule ko po kayo once na tumawag po kayo, then mag-visit kayo. Yan. Visit hours po namin is 7 o'clock AM up to 4:30 PM. So, Mondays to Sundays po yan. Meron po kami laging pasok, Mondays to Sundays. Yung 4:30 hanggang 5 PM, yun po ay, ano na lang po, kumbaga window shopping. Hindi na po pwedeng mag-avail, window shopping. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga gagawin kong videos at maging updated sa mga magbababang presyo dito sa aming store. Ano nga ba ang Golden Lily o yung Kino-Yuri? So, yung Kino-Yuri po is hango sa tula na ginawa ni Emperor Hirohito o sa English o mas kilala natin na Golden Lily. Inassign ni Emperor Hirohito ang kanyang kapatid na si Prince Chichibu na pamunuan yung project ng Golden Lily o yung pagbabaon ng mga nakaw na gold bars, mga kayamanan dito sa Pilipinas. So nagsimula po yan noong 1941, December. Kasabay po ng Pearl Harbor, ang pag-atake sa Pearl Harbor. So, nagsimula na po silang umatake. Sa pamumuno naman ni General Homa. So, yan, sinakop nila yung buong Lingayen hanggang sa makapunti sila sa Bataan. Doon na po nagsimula yung Bataan Death March. So, nasakop nila ang buong Pilipinas noong May 7, 1942. So, inabot po ng 5 buwan or 6 na buwan yung pagsasakop ni General Homa. So, ngayon, nakatakda po sila magbaon ng 175 sites o 175 storage dito sa Pilipinas. Sa pamumuno naman niya ni Prince Chichibu, nagpagawa po siya ng mga 175 sites na storage para paglagyan ng mga nakaw na kayamanan. So, may limit lang na time si General Homa nung mga panahon niya. So, 2 months lang ang allotted time niya para masakop yung Pilipinas. Pero inabot yun ng 5 months kasi sa mga tauhan ni General MacArthur. Kaya pinaltan siya, sinibak siya sa pwesto, pinaltan siya ni General Yamashita. So, si General Yamashita po talaga is hindi po siya nagbaon. Kumbaga, siya po yung nag-supervise sa mga ginawang project ni Prince Chichibu at yung mga binaon din po ni General Homa. So, ayon po yan sa libro na nabasa ko. So, kilala po natin si General Yamashita kasi siya po yung nahuli, siya po yung na-trial. Kaya siya po yung kilala natin at sa kalauna na pangalanan ng Yamashita Treasure. Paano nga po ba talaga nagbaon ng mga Hapon? So, meron po yan dalawang klase. Yun nga po, yung Imperial Army na baon, yan po yung naabot ng 100 to 315 feet. Ayon po yan sa mga mapa. So, 175 sites po yan sa buong Pilipinas. 172 po, yun po yung merong mapa. At yung 3 po ay missing. Wala po siyang documents na mapa. Yung 172 lang. 141 sites po dyan is nasa kalupaan or sa mga kabudlukan. Yung 34 naman po dyan is nasa katubigan. O, hinulog lang ng mga Hapon. Doon lang po yung nila. Doon po nila nilagay, inimbak yung kanilang mga nakaw na kayamanan. So, yun po yung unang baon ng mga Hapon. Yung naabot ng 100 feet to 315 feet. Yung pangalawa naman is yung mga baon ng lower official o yung mga pa-retreat na po na Hapon. Yung matatalo na sila, syempre, hindi naman sila susuko ng
meron silang i-surrender sa mga Amerikano. So, ang mga baon na po yan is naabot lang po ng 5 feet hanggang 20 feet. So, ang mga baon naman yan is naabot naman ng 5 bars, 5 gold bars hanggang 600 bars. Ayon din po yan sa mga mapa. So, meron naman po yung sites na naabot sa 500 sites up to 1,200 sites. Sa buong Pilipinas po yan, nakakalat po yan. May mga mapa rin po yan. So, mabababaw lang po yung mga baon na yan. So, minsan, kapantayan lang ng hapon. Kunyari, ang mga hapon kasi noong araw is 5 feet lang. Once na nakahukay sila ng 5 feet, doon na. Lalagay na nila yung mga banga or yung mga drum. So, nakalagay po yan sa mga mapa din. So, ang pinaka-rare po ng hapon is 20 feet. So, may case na po yan dito sa Luzon, sa Zambales. Meron na rin po yan. 20 feet yung lalim. At pinaka-common po dyan, ang mga nakukuha is 10 feet, 11 feet, 12 feet, 15 feet, o rare na rin yung 18 feet na makuha. Kasi halos pag nagbabaon sila, pag naabot nila yung matigas, doon na po nila nilalagay. Hindi na po sila nagpe-penetrate din. Kasi pa-retreat na sila eh. Hindi na po sila para magtagal pa doon. Sa 6 feet po ba, mapapansin pa ba ng mga pangkaraniwang Pilipino noong araw na may nakabaong yaman doon? Hindi po. Hindi na po yun mapapansin sa 6 feet. Siyempre, tatagal ang panahon. Maaring mahukay yon ng tubig, ng kung mababaw lang yung baon nila. Pero sa 6 feet po, mahirapan na yon. Mahirapan na makuha yon. Meron din pong case na 3 feet lang. Meron po kasing 2 puno ng lansones, isang lansones, isang santol, mayroon nakabaong pako. Then sa gitna nandun yung 3 feet. Nasa drum po yun. Kalahati lang yung drum. Then yung nasa loob po ng drum na yon is mga basag na jars. Ibig sabihin, nakuha na po. Siyempre, di porkit may sign, may mga artifacts na nakuha, ay meron pa rin pong laman yung ating mga sites or yung mga treasure na hinuhukay natin. Siyempre po, 1960 pa lang is nabalik na po ang mga Hapon. So, up until now, so siyempre, ngayon mas na po yung pagbalik nila kasi dinadaan na nila sa legal na paraan. Bibili na nila yung lupa, then gagawa ng mga establishmento. Pero ang intention talaga is para makuha yung kayamanan doon. So, i-discuss po natin yung mga baon ng 100 to 315 feet. Yan po ay mga naka-tunneling system o intention talaga nila na hindi na po makuha. Kasi pinapasabog nila yung mga entrance ng tunnel. Siyempre, pag pinasabog yun, hindi nyo na po mape-penetrate yun. Mahirapan na kayo kasi delikado na rin yun. At maaaring may nag-crack doon sa area na yon. Kaya po ang kinukuha po nila sa ibabaw. Kaya naabot ng 100 feet to 315 feet yung lalim ng mga treasures. Kasi binaon nila yan, babalikan nila after 100 years. Yun po yung plano ng mga Hapon. At hindi lang po 100,000 ang uubusin nyo doon. Milyon-milyon po kasi po sa hirap na kunin yung mga treasure na ito. Kaya po, kumbaga sa exam, nahirapan ka sa unang question, syempre, lilipat ka, diba, sa madadaling question. So, yun po yung mga madadali is 5 feet to 20 feet lang. At meron po yung mga landmark and signage para po madali po makuha. Yung mga landmark po is yung mga bato o mga marker. Ang mga bato na po yan is yung may mga nakaukit, hindi po hugis ha. Ukit na in-engrave talaga nila sa mga bato. Yan naman po yung idodrawing nila sa mapa. Tapos, ang mga sign po talaga, ang mga sign nasa ilalim. Pero ang dapat nakukuha nyo is artifacts. Hindi po uri pa rin ng bato. Kasi kung bato pa rin po ang makikita nyo, sa dami po ng bato sa buong Pilipinas. Hindi po pa pwedeng mag-courting heart, mag-courting pagong, mag-courting kung anong korte man ang meron doon sa ilalim. Hindi po ba sadya na ginawa lang yon ng natural? Kasi, kumbaga, dito sa kwartong to, punong-puno ng holen. Tapos, meron kang itatagong singseng doon sa ilalim ng mga holen. Ano ba yung gagawin mong tanda? Holen pa rin. So, mahirapan kayong mahanap yung tinago nyo singseng pagbalik nyo. Diba? Yun po yung logic doon. So, dapat artifacts. Kung artifacts yung nakalagay doon, ito po yung helmet na nakuha ko. Ibig sabihin, maaaring
dito ko nilagay yung yaman na binaong ko. Maaaring may kasunod pa yon na bayoneta or anumang klaseng artifacts na mga basag na bote, mga basag na tasa na kulay puti at asul yung nakalagay, nakatatak sa kanya. Yun po yung mga sign. Hindi po yun marker. Sign po yun. Meron po tayong dalawang klaseng marker, landmark. Yung mga bato, yun po yung mga vicinity marker. Yung vicinity marker, kumbaga sa 1 hektarya mo, nakita mo yung bato, nasa vicinity ka. Pero wala ka pa po sa mismong target. Kumbaga, hahanapin mo pa yung main bearing. Yung mga bato po kasi is sub-bearing lang po yan. Sub-bearing, ang nalayo po yan sa main bearing up to 100 meter. So, ang main bearing po is yung puno na may pinasok na pako. Yung pako na kwadrado, hindi po yung pako na gamit lang ng D1, D7, mga ganon. Hindi po yun. Yung mga hindi pangkaraniwang bakal ipinako doon sa puno. Yung mga puno pong yon is namumunga ng dilaw at namumulaklak ng dilaw. Tulad ng mga palok, akasya. Yan po nila nilalagay yon. Una pong dahilan kung ba't po ba dyan nilalagay ng mga Hapon yung kanilang marker. Ang mangga po kasi, yung mga yan, is namumunga ng dilaw. Yan po yung unang dahilan. Ang pangalawang dahilan po is, yung mga yan po is hindi po pinuputol ng mga sinaunang Pilipino. So ngayon na lang po, napuputol yung mga ganyang klaseng puno ng mangga, ng mga santol, ng mga sampalok, akasya. Pero noon, hindi po yan puputulin kasi napapagkunan po yan ng mga goods or products, mga naibebenta, nakakain, yan, doon po sila nakuha. Kaya hindi po na pinuputol yan ng mga Pilipino. So kung ganun po yung mga nararanasan nyo, meron kayong may nakitang mga artifacts, so maganda po yung senyales. Pero ang pinakamaganda pa rin po kahit may mga senyales or mga marker, meron po kayong equipment. Kasi po, dati, decoding, maganda po yon noong araw. Kasi wala pa po tayong mga equipment, wala pa tayong mga gamitan, pang treasure. So, ngayon po kasi, meron na tayong mga equipment. Kung may sign dyan, kung meron kayong hinala na meron, yung gano po yon is gawa ng mga Hapon. O detikin mo. Hindi po yung sasabihin mo, eto gawa to ng Hapon kasi ito malapit dun sa puno, may bomba, ganon. Hindi po ganon. Ang decoding po noong araw, napakalaking tulong. Pero sa ngayon pong meron na tayong mga equipment, mas maganda pa rin po na may equipment kayo. So meron po tayong mga iba't ibang klaseng equipment. So panoorin niyo po yung ibang vlogs ko na ilalagay ko sa description. Maaaring makatulong sa inyong site. So kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga gagawin kong videos na maaaring makatulong sa mga treasure sites. Hanggang sa muli, ako nga pala si Raven, isang product trainer dito sa Bourbon Electronica.